Alright, shalom, shalom sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ano po? At isang maalab na shalom, kapayapaan at maalab na gabi sa ating lahat ngayon. At last week po, wala tayong recordings gawa ng tayo po ay nagkasakit, no? Nagkaroon pa tayo ng trangkaso last week, and so hindi po natuloy yung ating pag-aaral, and we will continue that tonight. At ang ating gagawin nga ay isa-summarize natin yung pitong mitzvot or mga batas na naukol sa mga tao na para magkaroon ng mapayapa, maayos ang buong mundong ito. But before that, alam po ba natin na sa mundong ito ay mayroon pong mga tinatawag na standardization, no? Pag lalagay sa isang standard, no? Halimbawa, yung standardization, halimbawa sa isang pagawaan sa isang pabrika ay nandidiyan na po yung pagkakaroon ng mga standard na mga piyesa. Halimbawa, sa isang bolt and nut ay mayroon pong mga standard po yan na kahit sa ibang company ka bumili, pag isinalpak mo yung nut sa isang ganon kasukat ay parehas po na sukat, no? Tamang-tama, akma-akma. Kaya yan po ang tinatawag na standard, no? Kahit na ganon din sa iba pang mga larangan, no? Sa larangan ng paggawaan ay mayroon mga tinatawag na standardization. Kagaya sa mga pasahod, mayroon tinatawag na standardization. Ganon din dito sa tinatawag nating mga iba pang trabaho, no? Halimbawa sa mga building, no? Usually pag ang mga pinto mayroong mga standard na sukat, no? Kagaya ng 80 by 210, no? Yung mga ganyan, no? Nasa standard, no? Na mga sukat. Ganon din sa mga kalsada. Ang mga kalsada, yung National Highway, mayroong standard na sukat yan. Ano po? National Highway ay 30 meters, no? Mayroong yung mga municipal road ay mayroong standard na mga sukat. Barangay road may mga standard na sukat. So sa mundong ito, ano po mga kapatid, mga kaibigan, ay yung standardization ay nararapat, no? Isang mainam na sangkap sa buhay o sa pamumuhay ng tao, nang sa gayon ay nagkakaroon ito ng nagkakaroon ito ng angkop, tama, at hindi magulong buhay o magulong kaparaanan, no? Hindi masalimuot, no? Hindi nasa standard, no? Nasa ayos, no? Nasa akma, nasa kaangkupan. Gayon din po, mga kaibigan, mga kapatid, no? Mga kababayan, lalo't higit sa buhay natin spiritually, socially, and morally, ay dapat pong mayroong sinusunod na standard na pamantayan, standard na batas, na ibig sabihin ito ay nag-a-apply para sa lahat. At nang sa ganon ay magkaroon po ng isang maayos, mainam, maangkop na pamumuhay sa mundong ito. At usually nga, ang ating tema ng pag-aaral ay nakabatay po ito doon sa 7 universal laws na naukol sa lahat ng tao, no? Sa mga anak ni Noah, ni Noe, after the flood. Ito po ay nagkaroon ng renewed covenant. At itong batayan nga natin ng batas na ito ay nandoon po sa
Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Ito po ay pahiwatig ng nakatala doon, no? At atin pong isa-isahin itong summary nito, no? At bigyan natin ng kunting diin kahit nasa summary na tayo, para nagsaganon mabuo natin yung isang perspective na 7 batas, kasi last time ito po ay inisa-isa natin na pinaliwanag. So doon sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17 ay iniutos ng Panginoong Diyos kay Adam yung isang kautusan na bagamat walang sinambit doon, ay ganito po yung translate na po sa English, no? And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat of it. For in the day that you may eat thereof, you shall surely die. So dito po, hinalaw ng mga sages, and in fact throughout the history from book of Genesis until Mount Sinai, ay hinalaw din sa Torah, no? Yung kwento ni Prophet Moshe, yung 7 kautusan ito na naukol sa mga hintil at sa lahat ng tao. At ito po ay yung commanded doon, and the Lord God commanded. The word commanded ay sa Hebrew po yan ay vayetzav. Vayetzav, ang root word po yan ay tsava. He commanded. But ito ngayon ay iniutos, no, kay Adam, no? Ang ibig sabihin ay vayetzav, no? At itong word na vayetzav or tsava or he commanded is a reference to the laws of justice. Dahil ito'y sinasabi ng Panginoong Hashem kay Amang Abraham doon sa Genesis chapter 18 verse 19 na, for I have known him, referring to Abraham, so he will command, yung word na he will command, yetzaveh. Okay, the root word pa rin ay tsava, he commanded. Yetzaveh, or he will command his children after him to keep the ways of Hashem, no? Adonai, and righteousness and justice. So maliwanag po din, ano, yung word na justice, no? Yung word na justice doon with regards to the command of Abraham na ibibigay niya sa kanyang mga anak. And this was quoted by Hashem per se to Abraham, no? Referring to Abraham. So the word tsava, which is he command, ang command na ito, the word command, ay mayroon pong implication. It is a reference to justice. Kaya sa isa sa 7 laws ay yung positive commandments na to establish justice system or court of justice, no? Yan yung implied dito na ang mga tao sa mundong ito na nabubuhay dapat po mag-establish ng justice system, ng isang makatwirang sistema, no? Hindi likong sistema, nang sa ganon po ito'y magiging batayan na panuntunan ng mga tao, nang sa ganon magkaroon po ng disiplina, magkaroon po ng moral upliftment, spiritual righteousness, moral ascendancy ang mga tao through this kind of system, a righteous justice system, hindi likong justice system, ano po. Kaya ito po ay implied na po doon sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17 when God commanded Adam, no? When God commanded Adam. At yan po nga ay pinapaliwanag ng ating mga sages, ng ating mga hakamim, na doon sa utos kay Amang Abraham na ikukuman niya ang kanyang mga anak, no, sa Genesis chapter 18 verse 19,
after him, pagkatapos niya, upang sila ay gumawa ng katwiran, no, ng mga kaparaanan na panahon sa ways of Hashem, ways of the Creator, and to do righteousness and justice. So, ito po yung tinuturan ng mga sages na yung the word command doon sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Ito po ay in reference to justice system. Okay? So, punta po tayo doon sa sa number 2, no, which is the term Lord. Yung term na Lord po diyan sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17 ay all capitalized, L-O-R-D, meaning to say, pag tiningnan po natin yan doon sa Hebrew interlinear or Hebrew scripture, yan po yung sacred name ng God. Yung tetragrammaton, yung apat na sacred name, apat na sacred letter ng Panginoon, no? Yung Yod, He, Vav, He, no? Yan po yung sacred name ng Panginoong Hashem. At usually sa Tanakh po yan ay ginamit ng no less than 6,800 times, no? Itong sacred name na ito na pangalan ng Supreme Creator, ng Creator of Heavens and Earth. Okay? Hindi po yan si Jesus, no? Hindi po yan si Jesus, no? It is the sacred name of God the Father, the Creator of Heavens and Earth, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And our sages already enjoined that the term Lord, all capitalized L-O-R-D, is it implies the prohibition of blasphemy, no? Ito po ay nagpapahiwatig na ipinagbabawal yung pagpusong sa kanyang pangalan, no? Yung pag-alipusta, pagpusong, pang-insulto sa kanyang banal na pangalan, dahil yan po ang nakasaad doon sa Leviticus chapter 24 verse 16, no? And he who blasphemed the name of Hashem shall die, no? Yung pangalan mismo ng Panginoong Hashem, no? Ang sino mang magpupuso, mag-alipusta o mag-insulto sa pangalan ng Panginoong Hashem. Ano yung pangalan niya? Yung nandoon sa likod ng capitalized L-O-R-D, yung all capital letters, no? Nandoon yung sacred name niya, no? Nandoon yung kanyang sacred name. At sino man ang magpusong niya, no? Mag-blaspheme, no? Mag-insulto o manuya, no? Ay yan po ay mayroong kaukulang parusa, at ang parusa nga ay kamatayan. In fact, yung Panginoong Hashem, no, yung kanyang pangalan, no, ay nandoon na sa mga pangalan ng mga Israelita, ng mga Hebrew names, kagaya ng yung first two letters ay nandoon sa pangalan. Halimbawa sa Isaiah, Yeshaya, okay, nandoon yung kanyang pangalan. Yung minsan yung tatlong letra, no, YHW or Yod, He, Vav, ay nandoon sa pangalan ng mga Israelita, kagaya si Joshua, ang pangalan niya ay Yehoshua, no? Yehoshua bin Nun, Joshua the son of Nun. At ngayon po yan ay tawag po ito yung tawag ito, itong pangalan ni Joshua. Itong pangalan ni Joshua ay tawag po ito, nandoon yung tatlong sacred letter ng Yahushua, no, or Yehoshua ben Nun, no, YHW or Yod, He, Vav. So nandoon po yung pangalan, no, ng Panginoong Hashem sa pangalan ni Joshua. Ganon din sa ibang mga pangalan, no, nandoon yung pangalan Panginoong Hashem. So ang tawag diyan po nga ay Theophoric name. Ibig sabihin yung pangalan ng Diyos ng mga Israelita, Diyos na yung mga Abraham, Isaac, and Jacob, ay nandoon sa pangalan ng mga Israelita o mga Hebrews. At mayroon po implied na po doon sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17 na yung pangalan ng Panginoong Hashem ay hindi dapat yan pinupusong. It is forbidden or prohibited to be blasphemed. Okay?
So, pangatlo po, yung term na God doon sa phrase na, and the Lord God commanded the man, no? Yung term na God is Elohim in Hebrew, at ito pa ay in reference to idolatry, no? Na hindi ka dapat magkaroon ng ibang ginudiyos, no? Kagaya doon sa kautusan doon sa Exodus chapter 20 verse 3, that you shall have no other Elohim before me, you shall have no other gods before me, no? Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Okay, so the word or the term Elohim, yung term na Elohim po ay ito po ay in reference to the prohibition of idolatry. Kaya isa po yan sa commandments, sa 7 commandments, na dapat ang mga tao ay hindi magkaroon ng ibang Diyos sa kanilang buhay, no? Ang Diyos ni Amang Abraham, ni Isaac at Jacob lamang ang dapat kanyang tanggapin, no? Nang sa gayon ma-observe niya yung prohibition, o hindi niya sansala yung prohibition of idolatry. But unfortunately, sa buong mundong ito, no? Sa mundong ito ay ang mga tao, ang daming nagre-resort sa hindi Diyos ni Amang Abraham, ni Isaac at ni Jacob, no? Like Christianity, hindi Diyos ni Amang Abraham, ni Isaac at Jacob ang kanilang sinasamba. Or ito pa, mayroong in one side ay naniniwala sila sa Diyos Ama, but nagkakaroon pa ng partnership ang Ama, which is the Son, at ang turing nga dyan ay idolatry pa rin, kasi nga it is prohibition yung tinatawag na shitof or partnership. God has no partners. Wala siyang dapat nakaagaw sa kanyang glory. Kaya yung sinasabi doon sa Isaiah chapter 42 verse 8, no, sa aklat ni Prophet Isaiah, na ang Diyos ay wala siyang kasama, no? Hindi niya ibibigay yung kanyang kaluwalhatian sa kanino pa man, no? So yung worship of Father and Son is a kind of shitof, no? And therefore shitof is a kind of idolatry. So dito sinasabi doon sa 10 commandments, Exodus chapter 20 verse 3, that you shall have no other Elohim before me. Okay, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Therefore, the term Elohim is a reference to prohibition of idolatry. And fourth, ay yung the man, no? Ha-Adam, no? Man in Hebrew is Adam, no? The man, Ha-Adam, okay? With definite article. So, the man, no? Yung sinasabi, and the Lord God commanded the man. Yung man doon ay ito yung a reference or implication. It implies the prohibition of murder. Yung man, no? It is explicitly commanded before Noah, doon sa Genesis chapter 9 verse 6, na if one sheds the blood of the man, Adam, no, ay by man shall his own blood be shed. So mayroon po ng doon, no, mayroon na pong sinasabi na ang sino mang magbubuo ng dugo ng sino mang tao, ang kanyang dugo ay sisingilin doon, no? Kaya nga kung matatandaan po natin, wala pa namang you shall not murder during the time of Cain and Abel, no? Sa panahon ni Cain at ni Abel, wala pa namang you shall not murder or you shall not kill. But naparusahan po si Cain. Naparusahan po si Cain ng Panginoong Hashem by murdering Abel, no? Naparusahan po siya. And he was punished. No? He was punished by Elohim, by God, ng kanyang pagpatay kay Abel, no? So dito na patunayan natin na yung mga sinasabi ng mga sages, that it was implied already in Genesis chapter 2 verse 16 to 17 when God commanded Adam, that the prohibition of murder was already implied in that commandment. Na-implied na po yun. Ano po? So, prior to the giving of the 10 Commandments in Mount Sinai, ay mayroon na po itong in place na po itong yung prohibition of murder, no? And it was renewed during the time of Noah after the flood. And then the word saying,
the word saying, no? And the Lord God commanded the man, saying, no? Saying, the word saying in Hebrew is lemor, no? Yung lemor, no? And itong lemor, according to our sages, the term lemor is a reference to sexual misconduct or immorality or adultery, as it says in the words of prophet Jeremiah doon sa chapter 3 verse 1, which says, saying, the word saying is lemor, if a man divorces his wife. Okay, so it is a reference, no? The terms lemor is a reference to sexual misconduct or sexual immorality or adultery. Okay, so the number 6 is that the term, the phrase, from all the trees of the garden. Okay, it is prohibited, no, na sila ay kumain doon sa isang puno na nag-isa, but from all of the trees of the garden they are permitted to eat, no, except one. Okay, so itong phrase na from all the trees of the garden they can choose what they want to eat, no, and this is an implicit ng prohibition of theft, no? Mayroon ito yung implicit prohibition ng commandment of theft, no? Yung theft, no? Prohibition against thievery. Dahil mayroong mga pagkakataon, no, ipinapakita dito na mayroon dapat na permiso or consent yung nagmamay-ari ng isang bagay bago niya ito i-partake, no? Kaya nga dito ay sinasabi na kainin nyo na lahat ng mga bunga ng puno sa lahat na makikita nyo rito, maliban sa isang puno na nasa gitna, which is the tree of knowing the good and evil. So ito yung nagpapahiwatig dito na dapat bago natin i-partake yung isang bagay o bago natin kuhanin yung isang bagay na hindi naman sa atin, ay dapat tayong magkaroon ng permission or pagpapaalam. Okay, at pag hindi natin magawa yung ganon, it is considered as theft, no? Pagnanakaw, no? Isang pagnanakaw yon, no? And usually it is already implied in Genesis chapter 2 verse 16 17, yung prohibition of theft doon sa command ng pagkain ng mga bunga ng puno at pagbabawal doon sa isang bunga na doon sa Garden of Eden. And lastly, no, yung the word na you may eat, no, likewise the word you may eat implies that there are things which are not be eaten. Hindi po pwedeng kainin lahat, no? Hindi lahat pwedeng kainin, no? Kaya nga mayroong batas para sa pagkain, no, na yung mga nandoon sa Leviticus chapter 11 at Deuteronomy chapter 14, no? In-specify ng Panginoong Hashem, enumerate yung mga dapat kainin at hindi dapat kainin, no? And we will not discuss on that on here, no? At dito specifically ay it implies to the prohibition of yung pagkain ng bahagi ng hayop na buhay pa, no? At ito'y nandoon sa during the time of Noah doon sa chapter 9 ng Genesis. Ito po ay pinaliwanag doon na huwag kang kakain ng laman, flesh na nandoon ang buhay, no? Nandoon ang buhay. Ibig sabihin, yung flesh na yan, ang paliwanag ng mga sages, ang flesh na yan ay kinuha doon sa bahagi ng katawan ng isang nabubuhay na hayop. Ang hayop buhay pa, tinanggalan ng isang bahagi at kinain nila yung tawag ito, yung bahaging yon, no? So it is specific na commandment itong kay Noah, but it was already implied during the time of Adam doon sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. So yun po yung 7 universal laws that pertains to the Noahites or the children of Noah. At number 1 nga, ating i-recapitulate. Number 1 is prohibition of adultery, idolatry, prohibition of idolatry, yung pagbabawal sa pagsamba sa hindi Diyos. Okay?
At maraming klase yan, no? Pagbabawa, sumunod, pangalawa ay prohibition of blasphemy against the name of God. Yung pagbabawal sa pagpusong o pag-insulto sa pangalan, banal na pangalan ng Panginoong Hashem, ng Creator. Thirdly is prohibition of murder, ang pagbabawal sa pagpatay. And then fourth ay yung prohibition of stealing, prohibition of theft, no? And then prohibition of eating limbs from a living animal, and then prohibition of adultery or promiscuity, no? Yung sexual misconduct or sexual immorality. And then naipaliwanag na natin ito during our series, yung madami yan, no? Maraming branches. And then lastly, yung establishment of justice system. So yung 7 mga commandments na yan na naukol sa mga tao sa buong mundo, if these commandments will be in place throughout the world, ang buong mundong ito ay magugulat tayo na magkakaroon po ito ng tikunim or rectification. Marirectify ang mga tao, and then ang buong mundo ay marirectify din, no? Yan po ay mayroong batas na nilagay ang Panginoong Hashem diyan, natural law, no? Na kaya nga si Adam ay binigay siya bilang isang manager, supervisor ng buong mundong ito. And if he can manage well himself, and then magkakaroon po na ito isang magiging paraiso, itong buong mundong ito. Ito yung magiging isang kaya nga nasa Garden of Eden si Adam, but after his transgression he was banished, no, from the garden, and therefore ito na yung epekto ng mismanagement. Therefore, if these 7 universal laws will be carried out and be performed by the whole world, ang buong mundo ay makakaroon ng tikunim, rectification, beginning from within the humanities, and then will spread out throughout the earth. Okay? So, yan po yung ating summary ng 7 universal laws of Noah. At maraming salamat po sa lahat po ng nakapanood ng ating lessons. And once again, may Hashem bless us all. Shalom, shalom.